Nag-practice akong magluto ng sinigang. At magprito ng sunny side up na itlog. Nang sumapit ang 11:00 ng tanghali, hindi talaga ganun kadali para sa akin. Ang pagluluto. Manang, nakita mo na po ba iyong nobya ni Alwin? Iyong nasa picture frame, tanong ko. Hindi agad sumagot. Si Manang, kaya naman nilingon ko siya. Bumuntong hininga siya. Tila ba ayaw niya sa topic o sadyang ayaw lang niyang magkwento dahil iniisip ni na masasaktan ako. Ang mahalaga, hiya, ikaw ang pinakasalan. Iyan ang sagot niya. Hindi naman po ako masasaktan. Manang, gusto ko lang malaman ang katangian niya, wika ko. Isang beses lang kasi siya noon. Naipasyal sa mansyon ni Alwin. Noong bago umalis si Pia papuntang Europe. Kwento ni Manang, tumango ako at hinarap siya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Pia pala ang pangalan niya. Mabait po ba siya? Sa tingin mo po? Manang, pangungulit ko sa kanya. Parehas kami ng tingin sa kanya ni Wilma, ani Manang. So, negative siya. Kay Mommy. Matutuwa na sana ako kaso naalala ko na ang biyenan ko lang naman ang may gusto sa akin at hindi ang asawa ko. Well, she's a hypocrite and a social climber. Napalingon kami parehas ni Manang sa nagsalita. Bahagya pang napaawang ang bibig ko habang nakatingin sa kanya. Hello, sister-in-law, bati niya sa akin at naglakad palapit sa amin ni Manang. Bumeso siya sa akin. He, bati ko din sa kapatid ni Alwin. Nakangiti ito sa akin, mukhang tunay. Ang mga ngiti niya na gaya ng ngiti ng mommy nila sa akin. Pinagmasdan niya ako na parabang kinikilatis niya ako. Medyo nailang ako. Kaya nag-iwas ako ng tingin. Well, mommy really have a good taste on woman, Anya. I like you. Ngumiti siya sa akin, kaya naman nangiti ako. Don't tell me, tinatanong mo si Manang. Tungkol kay Pia dahil gusto mo siyang gayahin, tanong niya. Tara, lumabas tayo. Diniretso ko lang. Ang mga gamit ko, gusto kong spa, Anya. Hinila niya ako ng marahan. Palabas ng kitchen. Bakit ka pala pumayag sa gusto ni Mommy, tanong ni Almira na kinakunot ko ang noo. I'm a side chick, biro niya, kaya naman. Nangiti ako. Siguro, na love at first sight ako as kuya mo, sagot ko. Evento. Sa maiksing panahon na yon, ay mukhang hindi siya fan ng ibig. I don't know, mahina kong sagot. Nandito kami ngayon sa isang coffee shop, enjoy ang frap at carrot cheesecake na order namin. 5:00 na ng hapon at kakalabas lang namin galing sa spa. Masaya kasama si Almira, lalo na at hindi kami nagkakalayo ng edad. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon at tapos na siya sa pag-aaral. Hindi siya pumasok ng trabaho o kumuha ng posisyon sa kumpanya nila. Napili niyang mag-franchise ng mga food cart at palagin ito. Gusto daw niyang maging independent. At bumukod na. Kaso, hindi pumapayag ang daddy at mommy niya. Mukha siyang party girl, siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi siya pinapayagang bumukod. I am a spoiled brat, pero hindi ako party goer. Pinangakuan siya ng mommy niya about living alone, basta sa bahay muna. Nang kuya niya siya magstay. May kondo ako na maliit lang. Last time na nagparty ako, doon ako umuwi. Mom freak out, iniisip niya na one night stand ako. Hell no. I would never do that, Anya. Kanina pa siya nagrarant dahil doon. Bilang nag-iisang anak at babae pa. Alam ko ang nasa isip ng parents niya.
They love her, that's double ni Choi they are. Protecting her. Sumama ka sa akin mamayang gabi. Sabi niya habang tinataas baba ng salita ng kilay. Nakangisi siya sa akin. Baka magalit ang kuya mo, sagot ko. Inikutan niya ako ng mata. Sinusunod mo talaga ang gusto niya. Samantalang hindi ka nga niya consider as a wife, anya at umirap. Tahimik lang ako. Brutal siyang magsalita, but she has a point though. Hindi ka ba mahilig magparty? After school or after exams? Nakaka-relax. Kaya yon. Umiling ako. Hindi naman. Kasi ako ganoon. Kung ganoon, dapat sumama ka. Aight. Text ko si Cecilia, tanungin ko kung malapit na ba siya. Saka tayo umalis. Dito. Nagtipa siya ng kanyang cellphone. Miss ko tuloy bigla ang cellphone ko, ang wallet ko. First time ito na nangyari sa akin. Nililibre na lang ako dahil wala akong pera. Sorry, medyo traffic. Nag-angat ng tingin si Almira nang may babaeng tumayo. Sa gilid ng table namin. Tinignan ko din siya. She's wearing fitted neck shirt paired with skinny jeans and doll shoe. It's okay, ani Almira. Meet Emma sister in law, pakilala ni Almira sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Hi, bati ko. Hi, ikaw ang asawa ni Kuya Alwin. Tanong niya. Tumango naman ako. She's Cecilia, ay friend, pinsan siya ng fiancé ng barkada ni Kuya, ani Almira. Ninisyan ko pabalik si Cecilia. She looks like a probinsyana if I am not mistaken. Dahil sa hindi pantay ang kanyang kulay. She has a natural fair skin but maybe due to sun's exposure kaya medyo tan ang kanyang braso. Sayang, hindi ka nakasama sa amin. Magpaspa, wika Almira. Tumayo na. Kami at aalis na. Next time na lang. Hinatid ko pa kasi si Ate Tasha, sagot niya. Tara na. Sa kondo na lang tayo. Didiretso. Nandoon ang mga damit ko. Pang party. Tinignan ko si Almira. Hindi ka sasama? Mabuboard ka lang. Sa bahay niyo ni Kuya. Baka nga. Pupunta pa iyon sa bar, Anya. Oo nga. Kagabi nasa bar siya, sabi. Di ni Cecilia. Umalis pala siya kagabi. Nag-enjoy. Samantalang ako kagabi. Umiiyak. Habang pinapapak ng lamok at pinagpapawisan dahil mainit ang kwarto na pinagamit niya. Oo. Kaya tigilan mo na ang pagkagusto mo sa lalaking mailap pa sa hayop, ani. Almira kay Cecilia. Ngumiti lang si Cecilia. Hindi ka pa kasi nagkakagusto, Almira. Kaya ganyan ka. Emwa God. Hindi ko naman gagawin ang ginagawa niyo no, sagot ni Almira. Wala talagang preno ang bunganga. Neto. But it's okay, gusto ko siya. Pakiramdam ko nagkaroon ako ng bagong kaibigan at kakampi. Maghapon ang itinagal ng meeting na tungkol sa mga new products na kailangan i-launch, kaya naman ay dito na rin sila nagpananghalian. Isinerve lang sa kanila ang pagkain habang nagpapatuloy ang meeting. At halos alas 4 na rin nang matapos iyon. Nag-isa-isang umalis sa silid ang mga naroon, itiniklop niya ang kanyang notebook bago napatingin sa kanyang boss na kausap ang isa sa mga manager ng department sa kumpanyang ito. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Raven at napatingin sa kanya. Let's go, I still need to talk to you before you go home, sambit nito sa kanya, bago walang tingin-tingin na umalis ng silid. Kumakabog ang kanyang dibdib habang sinusundan ito pabalik sa opisina nila. Habang papunta roon ay paulit-ulit niyang iniisip sa kanyang isipan ang kanyang sasabihin, ang kanyang pagmamakaawa kapag sinabi nito na tatanggalin na siya. Kaya nang makarating sila sa opisina,
at hindi pa man nakakaupo, si Raven sa swivel chair nito ay pumalahaw na siya ng iyak at pagmamakaawa sa maaring sasabihin nito. Mabuti pa na unahan niya na bago pa nito masabi na tagal na siya sa trabaho. Sir. Sir. Please parang awa niyo na po, Anya, bago lumuhod at nilapitan ito, pasensya na po talaga sir. Hindi na maulit. Hindi na ako magkakamali sa pagtimpla ng kape mo. Hindi na ako malilate sa meeting, Anya pa habang nakapikit at nilapitan si Raven. Sa sandaling ito ay hindi niya napilitan na yakapin ang binti ni Raven habang patuoy pa rin na nagmamakaawa. Please, sir. Huwag mo akong sisantihin. Kailangan ko po ng trabaho. Huwag mo akong tanggalin pagmamakaawa pa nito. Tila hindi alintana kung saan na nakatapat ang kanyang mukha habang yakap si Raven. Napahawak si Raven sa kanyang mukha nang maramdaman ang mukha ni Hestia sa mismong sentro ng kanyang ibaba, sa lugar pa mismo kung saan nakatago ang kanyang kahandaan na ngayon ay natatamaan na nito. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan nito, ngunit mas humigpit ang yakap nito sa kanya, at iningudngud pa lalo ang ulo sa sentro ng pantalon niya. Sir. Please. Hindi ako bibitaw hanggat hindi mo sinasabi na hindi mo ako tatanggalin, pagmamakaawa nito, habang dinunggol-dunggol pa ang mukha sa akalang tuhod lang nito. Hanggang sa maramdaman niya na may biglang tumigas at nabuhay sa loob ng pantalon nito na naramdaman niya sa kanyang pisngi. Dahil doon ay napadilat siya at nakita kung saan nakatapat ang kanyang mukha. Kelly, huwag na siguro, mukhang umalis na sila awat ng isa sa mga empleyado na kasama ni Kelly papunta sa office ni Raven. Tara na umuwi na tayo. Umiling si Kelly at napatingin sa pinto. Nandyan pa sila. Sabi sa baba hindi pa daw nag-out yung Hestia Kailangan ko lang masiguro, mamaya ano ng pang-aakit ang ginagawan on kay Sir. Napabuntong hininga si Camille na kasama nito. Kelly, talagang ayaw mong sukuan si Sir. Sinabi ko naman sa iyo kagaya rin ng mga sinasabi ng mga empleyado rito na si Sir Raven ay. Naniniwala akong hindi siya ganon sa chinichismis nila. Basta, wag ka na lang makulit. Bumaba ka na lang doon kung ayaw mo naman akong samahan. Wala nang nagawa si Camille lalo pa at nandoon naman na rin siya. Kaya naman na ay sumunod na lamang siya kay Kelly na ngayon ay nakapasok na ng receiving area. Wala roon si Hestia at mukhang nasa loob ng office ni Raven, kaya naman ay naglakad sila papalapit sa pinto nito. Kelly. Masama talaga ang kutob ko. Acid shape. Huwag kang maingay baka marinig tayo. Sisilip lang naman saway pa ni Kelly bago dahan-dahan na binuksan bahagya ang pintuan ng opisina at sa maliit na espasyo sa pinto sila sumilip dalawa. At pagkatingin nga nila ay bumalandra sa kanilang harapan ang kaganapan sa opisina ni Raven, dahil kita nila na nakaluhod si Hestia at nakatapat ang mukha nito sa pagitan ng hita ni Raven habang nakatayo ito. Hindi man nila makita ang ginagawa nito, ngunit nakita nila na gumagalaw ang ulo nito, taas baba at wala nang pumasok sa isipan nila, kundi ang isang bagay. Isang kakabalaghan dahilan para halos bumagsak ang kanilang mga baba sa sahig, dahil napaawang ang kanilang bibig dahil sa hindi inaasahan na makita. Agad nilang isinara ang pinto at napasandig sa dingding, hindi pa rin makapaniwala sa bagay na naabutan nila na ginagawa ng dalawa. Oh my God, anong ginagawa nila? Tanong ni Camille habang nanlalaki pa rin ang mga mata. Ano pa nga ba sa tingin mo ang ginagawa nila? Namumutlang sagot naman ni Kelly. Baka sa mukha niya ang gulat, ang pagkadismaya, she felt heartbroken sa kanyang nakita. Hindi niya matanggap ang kanyang nasaksihan. Taksil siya, taksil si Sir, Anya, na tila naiiyak pa pagkatapos ay tumayo na at umalis na sa opisina. Agad din naman na sumunod sa kanya si Camille. Nanlaki ang mga mata ni Hestia nang mapagtanto ang kanyang nasa harapan. Napatingala siya at bago pa man sabihin ni Raven ang pangalan niya ay agad na siyang tumayo. Baka sa mukha niya ang kahihiyan. Wala na talaga, sure na ako na tatanggalin na ako ni Sir. Hindi ka talaga nang iisip, Hestia. MS Colonel. Sir. Sorry po. I'm so sorry, Anya pa nang namumula ang kanyang mukha. Hindi niya kasi talaga napansin na nakatapat na ang mukha niya sa ano nito. Don't talk. And please calm down, utos nito at sa kanya, bago lumayo at naupo sa may swivel chair niya.
para hindi na makagawa ng kung ano pang kahihiyan na maari niyang ikatanggal talaga ng trabaho. Kumalma siya at naupo sa bakanting upuan sa tapat ni Raven. First of all, hindi katanggal. Hindi nagtagal na sabi ni Raven sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito, nakahinga siya ng maluwag at lumapad ang ngiti sa kanyang boss. Talaga, sir? Hindi po ako tanggal, tanong niya pa. Tumango si Raven. Hindi ka tanggal sa trabaho sa ngayon. Basta aayusin mo lang ang trabaho mo sa mga ususnod na araw. Dahil kung hindi, baka hindi na talaga kita mabigyan ng pagkakataon, sabi pa nito. Sunod-sunod na tango ang ibinigay ni Hestia kay Raven. Parang walang mapaglalagyan ang saya na nararamdaman niya, lalo pa at hindi naman pala siya tanggal sa trabaho. Labis ang pag-alala niya, lalo pa at hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya kapag nawala ang trabaho niyang ito. Sir, pangako. Hindi mo pagsisisihan ang chance na ibinigay mo sa akin. Pangako, sir. Gagawin ko na po ng maayos ang trabaho ko, hindi ako malilate sa meeting. At lalong-lalo na sir, hindi ko po lalagyan ng asukal ang kape mo, anya pa sa kanyang boss. Napabuntong hininga si Raven dahil sa sinabi ni Hestia. He wanted to apologize dahil sa ginawa niyang pagtapon ng kape, ngunit inisip niya naman na baka kapag ginawa niya iyon ay maging komportable ito sa kanya. He wanted her secretary to stay dahil hindi na niya, kaya na siya pa ang magasikaso sa mga schedule niyang napakagulo. Pero he still wanted to keep a boundary between them. Lalo pa at ayaw niya ng sekretarya na feeling close. Huwag mo nang isipin ang nangyari sa kape, sabi ni Raven at napatitig sa kanya. I only want you to do your job, so let's talk about your job. Sa akin ka makinig hindi sa iba, dahil alam ko na nakipag-usap ka sa ibang mga empleyado rito. To Sandra to be precise, sabi pa nito. Napatango siya at napayuko, sir, hindi naman po sa bitter or gumagawa ng issue ha. Pero naiinis ako kay Sandra. Siya kasi nag-orient sa akin sa trabaho ko, siya nagsabi na gusto mo ng asukal sa kape mo at naniwala naman ako. Nakakainis lang, akala ko pa naman mabait siya, pero parang sinasadya niya ata. Napakunot ang noo ni Raven, tila napagtanto ang ginawa ni Sandra na aaminin niya na naging sakit na ng ulo niya. Nagpupumilit kasi si Sandra noon na lumipat dito upang maging sekretarya niya, ngunit hindi siya pumayag dahil ayaw niya sa presensya ni Sandra. Bukod sa magulo ito sa trabaho at hindi nagagawa ang dapat na trabaho niya, he knows that Sandra is trying to flirt with him. But he's not interested with Sandra. He wanted her to be professional at clearly hindi ito magawa ni Sandra. Okay, I get it, sabi ni Raven kay Hestia. Miss Coronel, just a simple advice, don't trust anyone. Not even me. Kapag ginawa mo yon, tatagal ka sa trabaho, kahit saan pa iyan. Iba ang kalakaran dito sa Manila, kung mahina ka hindi ka tatagal. Kung iiyak-iyak ka, walang mangyayari sa iyo. Lalmunin ka lang ng mga tao sa paligid mo, payo niya kay Hestia, kaya napatango ito. Natahimik si Hestia at napayuko na lamang, alam niya ang bagay na iyan. Iyan din kasi ang naramdaman niya simula nang tumuntong siya rito sa Maynila. At nasamplin na nga siya ni Sandra. Since mukhang kung ano-ano ang sinabi sa iyo ni Sandra, ako na ang mga sasabi sa iyo ng mga dapat at hindi mo dapat gawin. Tumango si Hestia at nakinig kay Raven. Seryoso ang mukha ni Raven habang nagsasalita, kaya naman ay makikinig na lang siya para naman masiguro niya na manatili sa trabaho na ito. You are my secretary, so do nothing but your job. Organized was scheduled properly. Wala ka naman gagawin kundi iyon lang at ang mga reports na ipapagawa ko sa iyo. Ayoko nang nalilate, I need you here in the office at 8 sharp. Kapag may board meeting at importanteng ganap dito maaga ako pumapasok, so I wanted you to be here at least 30 minutes before your time. Huwag kang mag-alala, you can leave at 5 p.m. I won't ask you for overtime maliban na lang kung importante at kailangan talaga. Aside from that wala na. Gusto ko yung seryoso sa trabaho at hindi kung ano-ano ang inaatupag, dahil kung makita ko na hindi mo ginagawa ang trabaho mo ng maayos I won't hesitate to fire you. Maliwanag ba? Sunod-sunod na tango ang ginawa ni Hestia. Yes sir, maliwanag po. Good, if you have anything to ask me,
hindi ang ibang tao. Understand, dagdag pa nito bago tumayo. Yes, sir. Malinaw po. Napatingin si Raven sa kanyang relo, pagkatapos ay kay Hestia, sunod ay inilagay sa harap nito ang papel na nahulog nito kanina. Iyon ang cash advance ni Hestia, at kahit na walang amount ay pirmado iyon ni Raven. Sir, nautal na sabi ni Hestia habang hawak ang papel ng cash advance na kanina niya pa hinahanap. Hindi siya makapaniwala na pinirmahan iyon ng kanyang boss. Nalaglag mo yan kanina. Bukas mo na ipasa yan sa HR dahil past 5 na. Aalis na ako, kaya umuwi ka na rin, sabi nito pagkatapos ay naglakad palabas ng opisina. Bago pa man makalayo si Raven ay sumigaw si Hestia. Bye, sir. Thank you po ulit. See you tomorrow po. Masaya niya pang sabi habang pinagmamasdan ang kanyang boss na makalabas ng silid. Masayang-masaya na hinawakan ni Hestia ang cash advance form na may pirma nito at halos halikan pa sa tuwa.